Ngayong gabi sa PTV News, puwersa ng teroristang grupong Maute patuloy na humihina dahil sa patuloy na pagkumpiska ng armas nito ayon sa pamahalaan. 11 kilong nakapaketeng hinihinalang shabu na kumpiska ng otoridad sa lugar na pinagtaguan ng Maute Group sa Marawi City. Hotline at text line para sa mga kababayang naisuminto sa paninigarilyo inilunsad ng Department of Health. Biyahe mula Cavite Expressway hanggang South Luzon Expressway, inaasang mapapabilis na kasunod ng pagtatayo ng Cavite-Laguna Expressway. At 70 sentimong bawas presyo sa gasolina, ipatutupad ng mga kumpanya ng langis simula pamayang hating gabi. Pinatibayan ngayon ang Malacanang ang napipintong pagkakalansag ng teroristang grupong Maute sa patuloy na pananagumpay ng operasyong militar sa Marawi City. At dahil sa Armed Forces of the Philippines, marami ng matataas na kalibreng armas ang nakumpiskan ng mga tropa ng pamahalaan bukod sa unti-unting pagkakaresto ng mga galamay ng teroristang grupo. Kung dahil yan, inilalatag na ng gobyerno ang rehabilitation at muling pagbangon ng Marawi. Report mula kay Rocky Ignacio. Patuloy na nakakakumpiska ng mga armas ng kalaban ng tropa ng sundalo sa patuloy ang operasyon sa Marawi City. Sa Mindanao Hour, sinabi ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella, indikasyon ito ng paghina ng puwersa ng mga teroristang grupo. Progress on the ground continues to be positive, although action is carefully calibrated. Civilians killed by terrorists, 26. Civilians rescued by government troops, LGUs and CSOs, 1,637, or an increase of 1. Government casualties, recovered firearms by government troops, 250. Terrorists killed, 257. Government casualties killed in action, 62. Sinabi naman ni AFP spokesperson Brigadier General Restituto Badilla na hindi basta ordinaryong armas ang nare-recover ng tropa ng pamahalaan na indikasyon na pinaghandaan ito ng matagal. So you may not be aware of the nature of the confiscated firearms. These are among the firearms that have been confiscated, and they are not ordinary firearms at all, but high-powered firearms that can fire from afar, hit targets, and destroy them. Bagamat wala namang banta sa mga paliparan at pantalan, nananatili rin anyang mataas ang seguridad na ipinatutupad di lamang sa bahagi ng Marawi kundi sa buong bansa. Sinabi ito ni Padilla sa report na 3 miyembro ng Maute ang naaresto sa Iloilo. Inaalam pa ng otoridad kung kapatid nga ng Maute Brothers ang babae na naaresto doon. And may I take the case and the example of 4th Infantry Division who covers Iligan and Cagayan de Oro. They have been conducting, together with their counterparts from the police, over 8,000 checkpoints already since the start of the conflict. So since May 24, 8,752 checkpoints have been established to safeguard the main supply lines and the avenues that could be possibly done. Nasa Indonesia naman si AFP Chief of Staff Eduardo Año para sa paglulunsad ng Trilateral Border Patrol para maiwasan ang kidnapping at malakas na laban kontra terorismo. Iginit pa rin ni Padilla na kailangan rin ng mahigpit na immigration procedures upang hindi makapasok ang mga umano'y miyembro ng International Terrorist Group, kabilang na ang ISIS. Kailangan din patibayin natin o palakasin natin yung ating procedures sa immigration. So ito yung unang line of defense natin eh. Samantala, muling binigyan din ni Padilla na mahalaga pa rin ang pagpapairal ng martial law sa Mindanao para sa agarang pagkaaresto ng mga hinihinalang sangkot sa rebelyon sa Marawi City. Sagot rin ito ng AFP official sa mga patuloy na kumukontra sa martial law. After all, in the pronouncement and declaration of martial law, di ba sinabi niya, if you are a law-abiding citizen and you're a peace-loving citizen, martial law is not a problem that you should worry about, because martial law is intended for the lawless elements and the rebels that are around.
Sa kasalukuyan ay lalatag na rin ang pamahalaan ng rehabilitation at reconstruction sa Marawi na pamumunuan ng Engineering Brigade ng AFP. Sa bandang huli, nagpasalamat naman si Padilla sa taong bayan dahil sa suportang ipinaabot sa mga sundalo, partikular na kahapon kaugnay ng Father's Day. Para sa Bayan, Rocky Ignacio. Umaasa si Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na pahihintulutan ng Korte Suprema ang kahilingan nito na gawin sa Special Intensive Care Area o Taguig Sika ang pagliliti sa mga kaso ng mga nahuling miyembro ng Maute Group. May ulat si Joy Gumatay. Positibo si Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na maaaring sa courtrooms na ng Taguig Special Intensive Care Area o Taguig Sika, itutuloy ang pagdinig sa kasong isinampa laban sa mga nahuling miyembro ng Maute Group. Ito'y matapos ang kanyang pakikipagpulong kay Supreme Court Justice Maria Lourdes Sereno bago ang nakaschedule na en banc session kung saan pag-uusapan ang resolusyon patungkol rito. Siguro it's better na talagang diyan sa Taguig para yung itong role, military role ng camp evangelista will be concentrated doon sa quelling the Marawi siege. Sa oras na matanggap ang Supreme Court resolution na sumasang-ayon sa plano, agad na aasikasuhin ng kalihim ang pagpapadala ng mga nahuling Maute members sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City mula Camp Evangelista sa Cagayan de Oro City. Pati na rin ang reorganization sa DOJ Panel of Prosecutors na base sa Maynila imbis na sa Mindanao. Pinagpaplanuhan na rin ni Secretary Aguirre kung saan ikukulong ang mga Maute members na mahahatulan ng kasong rebelyon pagkatapos ng paglilitis. Pinacheck nga sa akin ang facilities ng Bucor in the event na magkaroon ng conviction if Bucor would be able to accommodate them. I-establish ko doon, parang may building 15 doon na pwedeng paglagyan ng mga special o kaya pwedeng paglipatan so that ma-decongest. Ayon naman kay Attorney Teo Dortes, spokesperson ng Korte Suprema, sa Martes pinakamaagang makapaglalabas ng desisyon ng kataas-taasang hukuman patungkol rito. At hanggat wala pang collegial decision ang 15 mahistrado, mananatili sa Cagayan de Oro City ang trial at detention ng Maute cases. Sa ngayon, until the resolution is reversed or withdrawn, no? And we will know that after an en banc session. Para sa Bayan, Joy Gumatay. Isang preso ang sumuko sa Bureau of Jail Management and Penology matapos patakasin ng mga teroristang Maute. At ayon kay BJMP Chief Jail Director Serafin Barreto Jr., sumuko si Muhaderin Banding na may kasong murder at kabilang sa mahigit 100 presong pinatakas ng Maute Group. Ani Barreto, prioridad nilang kaligtasan ng mga presong nagnanais na sumuko sa kanilang ahensya. Pagkakalooban din anya ng deduction sa kanilang sentensya ang mga subukong preso sa pamamagitan ng Good Conduct Time Allowance. Niliwanag ni Presidential Advisor on the Peace Process Jesus Dureza na ang pangako ng gobyerno at NDF na hindi maglulunsad ng opensiba laban sa isa't isa ay sumasaklaw lamang sa Mindanao. Reaksyon nito ni Dureza sa ginawang pag-atake ng NPA sa Maasin, Iloilo at iba pang lugar. Gayunman, binigyan diin ni Dureza na ito ay dapat tugunan ng AFP at PNP sa pakikipagtulungan ng civilian agencies at mga apektadong komunidad. Ayon kay Dureza, nakalulungkot na ang mga ganitong pag-atake ay may negatibong epekto sa kasunduan ng gobyerno at NDF na ipagpatuloy ang usapang pangkapayapaan. Niliwanag pa ni Dureza na ang epekto nito ay di lamang sa negosasyong pangkapayapaan, kundi inilalarawan nito ang trahedya ng insureksyon. Gayunman, sinabi ni Dureza na ang mahalaga ngayon ay mapairal ang tigil putukan hindi lamang sa Mindanao kundi sa buong kapuluan. Nagpakita naman ang tropa ng pamahalaan ng kahandaan laban sa NPA, New People's Army, kaugnay na pag-atake sa Maasin, Iloilo. Inisalap na rin ng mutual agreement ng Peace Panel ng pamahalaan at National Democratic Front, titigil sa pag-atake sa Mindanao dahil sa Marawi Siege. At ayon kay AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla, hindi papatulan ng pamahalaan ang alibay ng NPA na gumawa sila ng pag-atake dahil umano sa extortion ng mga pulis at mga negosyante roon. At dahil kay General Padilla,
Ang naturang pag-atake ng NPA ay dahil sa pangunguhan nila ng armas. Susunod sa mga balita, hotline at text line para sa mga kababayan nating nais huminto sa paninigarilyo, inilunsad ng Department of Health. Ang detalye sa pagbabalik ng PTV News. Sa tulong ng inilunsad na National Quit Line, mapapayuhan na ng Department of Health ang ating mga kababayan na tuluyan ng ihinto ang paninigarilyo. Lumabas kasi sa survey na 7 lamang sa 10 Pilipino ang nais tumigil sa paninigarilyo. May ulat si Pauline Recuesto. Inilunsad na ng Department of Health ang National Quit Line para sa mga kababayan nating nais ng huminto sa paninigarilyo. Dream come true for us tobacco advocates. For so long, we have been trying to establish a national quit line and a national program for smoking cessation. Maaring tumawag sa 165-364 ng libre para sa mga taga Metro Manila o di kaya'y i-text ang Stop Smoke sa 2920-165-364. Handang magbigay ng payo at tips ang mga counselor ng Quitline araw-araw, 24 oras. So when he's really decided, we ask for his, we call it the quit date, okay? The quit date is when the date that he will really stop smoking. The decision will come from the smoker. We are only here to help him decide, okay, by explaining to him, telling him the ill effects and the benefits of quitting. Katuwang ng DOH ang Lung Center of the Philippines sa operasyon ng Quitline at mismong si Health Secretary Pauline Ubial ang unang caller nito. He lives in Pasay. Where is the nearest smoking cessation clinic? Batay sa 2015 Global Adult Tobacco Survey, 7 sa 10 Pilipinong naninigarilyo ang nais ng huminto mula sa kanilang bisyo. Pero 4% lang ang naitalang tuluyan ng tumigil. Kaya naman umaasa ang DOH na sa pamamagitan ng Quitline at ng iba pang programa ng ahensya, mas maraming Pilipino na ang tuluyang hihinto mula sa paninigarilyo. This particular strategy has long been proven in other countries. So we are evidence-based. Of course, it is more successful if it is done in conglomeration with other strategies. Bukod sa Quitline, may mga cessation clinics din ang mga government hospital at libre ang konsultasyon dito. Target ng DOH na bumaba na lang sa 15% ang smoking prevalence sa bansa pagsapit ng taong 2022 mula sa 23.8% noong 2015. Para sa Bayan, Pauline Recuesto. May isinusulong na bill ang Senado na naglalayong matiyak ang sapat na bilang ng mga doktor na maglilingkod sa bawat probinsya. Ito ay ang Senate Bill 1157 ni Senator Sani Angara na nag-aatas sa Commission on Higher Education na magpatupad ng medical scholarship program sa mga state universities and colleges. Sa ilalim ng programa, ang bilang ng scholar na tatanggapin mula sa bawat probinsya ay depende sa pangangailangan ng lugar na itatakda ng Department of Health. Itinatadha na rin sa bill na sa sandaling makapasa sa medical board exam, ang bawat beneficiary ay maglilingkod sa kanilang provincial hospital sa loob ng inibababa sa 5 taon. Niliwanag ni Angara na ang malaking gasto sa pag-aaral ng medisina ang dahilan kaya ang mga bagong doktor ay pumapasok sa mga pribadong ospital na mas mataas magpasweldo o di kaya nag-a-apply sa ibang bansa. Mas pinagpiting pa ng puwersa ng pamahalaan ang opensiba laban sa teroristang grupong Maute. Kaugnay nito, 11 pakete ng shabu at matataas na kalibre ng armas ang nasamsam ng mga otoridad sa isang bahay sa Marawi City. May ulat si Julius Disamburon. Live, Julius. Magandang gabi sa iyo. Maaga pa lamang kanina ay nagsimula na ang bakbakan sa pagitan ng pamahalaan at ng mga teroristang grupo. Senyalis po ito na hindi pa din natitinag ang mga tropa ng pamahalaan na ituloy at tapusin ang misyon para malinis ang syudad ng Marawi sa mga kamay ng mga terorista.
Mas lalong tumindi ang opensiba ng militar laban sa mga terorista. Kaliwat kanan sa 4 na barangay ng Marawi, nariringgan ang pagbagsak ng bomba ng militar dahil sa paglulunsad ng surgical airstrike. Walang humpay din ang putukan sa Ground Zero. Mula umpisa ay hindi tinigilan ng tropa ng pamahalaan ang mga kalaban. Kaya nga't napaulat ang unti-unting paghina ng puwersa ng Maute. Gayunman, ayon sa Joint Task Force Marawi, gumagamit na ng ibang taktika ang Maute fighters laban sa mga sundalo. So marami talagang IED bomba, booby traps, ganun po. So, habang tumatakas sila, naglalagay po sila ng mga booby traps. Parts kasi ng nila yung tactics nila, no? Talagang nilamog talaga nila yung mga bahay. Pinagnakawan talaga nila. Kaya nga habang nagki-clear yung tropa, makikita mo napakaraming vandalism, napakaraming mga gamit na So yun po yung Then napansin nyo, ang dami natin nakita na fuel bomb yung molotov. Habang patakas sila, tinatapon nila yun sa mga bahay. But it's not being used against our troops? Actually, ginagamit nila yun against our troops. Iginiit din ng militar na taliwas sa kumakalat na impormasyon ay hindi sila gumagamit ng mga poisonous bombs. Payo ni Lieutenant Colonel Joe R. Herrera, hanggat may military operation, huwag mag-espekulasyon. Your armed forces is a constitution-based soldiers. Okay? Yung social media, paalala ko nga po huwag tayong sa mga misinformation sa social media. Lagi po namin pinapaalam na doon po kayo humingi ng tamang information sa mga credible source, sa mga local government units, sa Armed Forces of the Philippines, para po hindi magkaroon po ng spread of lies and misinformation. Dahil din sa combat clearing operations, nasamsam ng mga otoridad mula sa isang bahay ang nasa kabuuang 11 pakete ng high-grade methamphetamine hydrochloride o shabu na tumitimbang ng 11 kilo na may tinatayang street value na nasa pagitan ng 110 milyon hanggang 250 milyong piso. Paliwanag ng militar, ginagamit umano ng mga terorista ang shabu para maging gising at makipaglaban ng matagal sa mga sundalo. Bukod sa mga drug paraphernalia na nasabat din sa inabandonang kuta ng Maute Group, ay recover din ang 4 na high-powered firearms. Yung mga nababalitaan natin na nahuhuli, ito po ay sumbong ng mga taong bayan. Sila po ang tumutulong sa amin to pinpoint the whereabouts, yung mga locations po nito. And that will be part of the investigation. But initially, we can attribute, we will attribute this to local terrorist group because the shabu or the drugs were found in the defensive positions of the enemy. Sa kabuuan ay nasa higit 250 armas na ang nare-recover ng mga otoridad habang nananatili sa higit 1,600 sibilyan ang nasasagip. Ang ilang bakwit galing Marawi, pansamantala pa rin naninirahan sa mga evacuation centers sa Iligan at Lanao provinces. Pagkain, malinis na tubig na maiinom at ilang kailangang gamit ang patuloy na ipinagpakaloob sa kanila. Nauna nang nanindigan ng pamahalaan na hindi pababayaan ng syudad sa agarang pagbangon sa rekonstruksyon at rehabilitasyon. Samantala, sa Cagayan de Oro City, dadalhin ng Philippine Coast Guard ang isang kapatid na babae ng Maute Brothers at 2 iba pa matapos maaresto sa pantalan ng Iloilo. Ayon sa PCG Northern Mindanao, naaresto ang mga ito matapos magpakita ng peking ID at maispatan ng mga tauhan ng Coast Guard sa Cagayan de Oro City. Sa pagtawag ng backup, naharang ito sa Iloilo Port na lulan ng MV St. Therese of the Child Jesus. Bagamat delikado at naging masungit ang panahon sa Ground Zero, ay tuloy pa rin ang militar na gawin ang kanilang sinumpaang tungkulin na protektahan ang ating bayan laban sa mga terorista at bilang pagpapataas ng kanilang mga moral, mensahe ng pasasalamat at pagsuporta ang kanilang natatanggap mula sa ating mga kababayan. Yan ang pinakahuling balita mula sa Marawi at sa Iligan City, live para sa bayan. Julius Disamburon. Maraming salamat, Julius Disamburon. Pinanguna naman ng Department of Interior and Local Government sa Iligan City ang paglilibing sa 11 sibilyan na nasawi sa bakbakan sa Marawi City. Handa namang magpaabot ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Iligan sa mga residente na naapektuhan ng krisis sa Marawi. May report si Jam Rukat ng Philippine Information Agency. Ang
isang sibilyan na nasawi sa bakbakan sa Marawi City sa isang mass burial na ginanap sa Dalipuga Public Cemetery sa Iligan City. Ayon kay Elizabeth Buna ng DILG Iligan, na ang kanilang mga labi ay nailipat sa Capin Funeral Homes noong katapusan ng Mayo sa kasagsagan ng giyera sa Marawi City. We are doing right now is the mass burial of the 11 bodies unclaimed or unknown. They were delivered sometime in May, in last week of May, during the onslaught of the Marawi incident. So with the claimor and request of the Capin Funeral Parlor, kaya nagmamass grave na tayo ngayon, nagmamass burial tayo in cooperation with the City Government of Iligan. Ang mga labi ay may 5 lalaki, 5 babae at 1 bata at nasa state of decomposition ng mga ito. Ganun pa man, kinuna na rin ng SOCO ng mga samples para sa DNA test at dinala ito sa Maynila para sa posibleng pagtutugma kung sakaling may mag-claim sa mga labi. May kaukulang proseso din sa pag-claim. Ayon kay Office of Civil Defense Region 10 Director Liza Mazo, ang pag-retrieve ng mga labi sa bakbakan ay nakaangkla sa Cluster na Management of Dead and Missing Persons na pinangungunahan ng DILG. Sa kaso ng unidentified bodies, nilalagyan ito ng marka kung sakali may mga pamilyang kukuha nito. Kung yung mga relatives na magkiklaim ng mga bodies dito, pwede silang pumunta sa SOCO, doon sa Tipanoy, Police Headquarters, o di kaya pwede rin sila mag-umpisa magpunta doon sa funeral homes kay Mr. Danny Capin. Ang LGU naman ang tutukoy sa lugar ng paglilibingan at dapat din idaan sa wastong paglibing. Ang NBI, SOCO at Forensics ay nandito rin upang kunan ng DNA. Ang mga claimants sukunan din ng DNA sample para sa matching. Sa kasalukuyan, may 35 ng mga labi na na-recover ng MDM cluster ng DILG. Samantala, ang lokal na pamahalaan ng Iligan City ay handa sa pagtulong at pag-alalay sa mga nasawi sa bakbakan sa Marawi City. Ayon kay Iligan City Information Officer Jose Pantuha, na bukas ang Iligan sa anumang pwede nitong maitulong sa nangyayaring giyera sa Marawi City. Isa na rito ang pagtatanggap ng mga labi o mga bakwit. Inaasahan din na posible pang madagdagan ang mga casualties na mapupunta sa kanila dahil ito ang pinakamalapit na syudad sa Marawi. Para sa Bayan, Jam Rukat, Philippine Information Agency. Samantala, walang Pilipinong naiulat na nasugatan o nasawi sa nangyaring banggaan ng barkong USS Fitzgerald at ang Philippine flag merchant vessel the ACX Crystal sa Yokosuka, Japan itong Sabado. Ayon ito sa Embahada ng Pilipinas sa Tokyo at ulat sa kanila ng mga otoridad sa Japan. Ligtas naman ang 20 Pinoy at kapitan ng ACX Crystal. Patuloy na nakikipagtulungan ang ating embahada sa mga otoridad. Nagpadala na rin ng team para magpaabot ng tulong sa ating mga kababayang seaman oras na dumaong ang kanilang barko sa Tokyo Bay. Nakikiramay naman ang pamahalaan sa mga kapamilya at katrabaho ng mga U.S. personnel na lubhang nadamay sa insidente. Unang naiulat na may 7 U.S. Navy sailors ang nawawala, ngunit kinumpirma na ng U.S. Navy na nasawi silang lahat sa banggaan. Samantala, sinimulat na ng Judicial and Bar Council ang pagkilatis naman sa mga aplikante para sa posisyong babakantihin ng Supreme Court Associate Justice Bienvenido Reyes na magre-retiro sa July 6. May report si Joy Gumatay. Sumalang na ang mga kandidatong nais pumalit sa mababakanting pwesto ni Associate Justice Bienvenido Reyes sa Korte Suprema dahil sa kanyang mandatory retirement sa darating na July 6. Naglaan ng buong araw ang Judicial and Bar Council o JBC para sa public panel interviews ng 8 sa 12 aplikante. 4 na kandidato ang hindi na sumalang pa sa konseho dahil considered valid pa rin ang kanilang nakalipas na panel interviews sa parehong posisyon, ilang buwan na ang nakalipas. Sa public panel interview, inalam ng JBC ang mga karanasan ng bawat aplikante na nagbibigay sa kanila ng competitive advantage sa posisyong gusto nilang makuha. Hiningi rin ng kani-kanilang opinyon sa mga kontrobersyal na usapin sa bansa, tulad ng umiiral na batas militar sa Mindanao at ang posibleng pagsasakatuparan ng federalismo sa Pilipinas. Isa si Attorney Jose Maidas Marquez, Court Administrator, sa mga ginisa nila Honorable Angelina Sandoval Gutierrez, Honorable Jose Mejia at Honorable Toribio Ilaw Jr. Bagamat wala siyang profesional na karanasan sa pagiging isang mahistrado, pinangahawakan niya ang tiwala at pag-endorso sa kanya ng Philippine Judges Association, kaya niya inilaban ang pagiging bahagi ng Korte Suprema. I tried to answer it as best as I could without really giving my
views. Ang Supreme Court is a collegial body, no? So you have 15 justices, you have 15 different views, no? So dito parang isang view lang yung gustong marinig. So mahirap, no? Inaasahang maglalabas ng shortlist of applicants ang JBC 90 days matapos ang vacancy date at ito ang pagpipilian ni Pangulong Rodrigo Duterte sa papalit sa mababakanting posisyon ni Associate Justice Bienvenido Reyes. Para sa Bayan, Joy Gumatay. Hello? Pinangunahan ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno ang kampanya hinggil sa pagdulog sa Small Claims Court, kung saan maaari nang litisin ang mga may utang ng hindi lalampas sa 200,000 pesos. Ginawa ang hakbang na ito matapos aprubahan ang 2016 Revised Rules Procedure on Small Claims. Sa pahayag ni Sereno, mapapabilis ang proseso nang hindi na kailangang kumuha at magbayad pa ng personal na abogado. Sa isang mall sa Quezon City, pinakilala ang programang ito sa mga tao lalo't higit sa may maliliit na negosyo o OFW para sa mas pinadaling pamamaraan ng paniningil ng utang. Hindi lamang sa mga mall ito ilulunsad kundi maging sa mga embahada at mga paliparan sa buong bansa. Sinabi pa ng punong maestrado na nakikipag-ugnayan ng hudikatura sa People's Television para maipakalap ang tungkol sa Small Claims Court. Pinahintulutan naman ng Sandigan Bayan na tumungo sa France si Senator J.V. Ejercito para sa isang official visit sa Hunyo 27 hanggang Hulyo 3. Ipinagkaloob ng Anti-Graft Court 6 Division ang mosyon ng senador na bumiyahe matapos itong may sumite ang ilang required documents. Ukol sa official itinerary, dadalo ang senador sa ilang mga meetings kasama ng miyembro ng French Senate, France Southeast Asia Interparliamentary Group at French Constitutional Council. At ayon sa mosyon ng senador, bukod sa maaga nitong pagbalik sa bansa, hindi mo daw siya flight risk dahil isa siyang senador ng Republika at may responsibilidad umano siya sa kanyang manghahalal. Matatanda ang sangkot si Ejercito sa di umano'y pagkikipagsabuatan sa opisyales ng San Juan City sa pagbili ng high-powered firearms itong Pebrero hanggang Agosto taong 2008 habang mayor pa ito ng naturang lungsod. Mahigit 100 overseas Filipino workers mula sa Saudi Arabia ang nagbalik bansa ngayong araw kaugnay pa rin ng repatriation program ng pamahalaan. Tiniyak naman ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA at ng DSWD ang ayuda para sa mga balikbayan. Ang ulat mula kay Alan Francisco. Alan. Kitang-kita, Kati, ang saya sa mukha ng mahigit sa 100 overseas Filipino workers o eksakto 150 OFWs mula sa Riyadh, Saudi Arabia. Ito'y matapos silang dumating at lumapag dito sa Naiya Terminal 3 ngayon lamang kasunod ng pag-avail nila sa amnesty program na ibinigay ng pamahalaan ng Saudi Arabia para sa mga undocumented foreign workers. May kaugnayan pa rin ito, Kati, sa una ng pagpapauwi ng pamahalaan, partikular ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga nauna ng OFWs mula pa rin sa naturang bansa. Pinangunahan ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ng DSWD at iba pang ahensya ang pagbibigay ayuda sa mga nasabing OFWs. Nagbigay ng pinansyal na tulong ang OWA na 5,000 pesos sa bawat OFW, gayon din ang DSWD. Bukod dyan, ilan pa sa tulong ng pamahalaan ayon sa OWA ay ang pansamantalang tirahan, tulong pang transportasyon, tulong pang medical, stress debriefing o counseling, trabaho rito sa bansa o sa ibang bansa, tulong pang kabuhayan, libreng pag-aaral sa mga anak, legal assistance at ayuda mula sa POEA at iba pa. Sinabi na Attorney Cesar Chavez ng OWA of June 16 ay nasa 5,000 undocumented OFWs na ang kanilang napapauwi rito sa Pilipinas. At magtutuloy-tuloy ito hanggang sa matiyak na wala ng undocumented Pinoy sa Saudi, gaya ng pangako ng pamahalaan na maginhawang buhay para sa mga OFW na tinuturing na ngayon ng mga bagong bayani. Para sa Bayan, ako si Alan Francisco. Maraming salamat, Alan Francisco. Samantala, naniniwala si PNP Chief Ronald De La Rosa na malaking tulong ang deklarasyon ng batas militar para maaresto ang mga miyembro ng pamilya Maute. Mahigpit na seguridad naman
ay pinatutupad ng Bureau of Jail Management and Penology sa Camp Bagong Diwa kung saan nakakulong ang mga magulang ng Maute Brothers. By report si Eunice Samonte. Ngayon, napakadali mag-issue ng arrest warrant against doon sa mga alam natin ng mga membro ng Maute. So yan, may basis tayo under martial law na pwede natin silang hulihin. So yun, napakadali pong gawin natin yan. Kung si PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa lang din naman ang tatanungin, aniya, malaking tulong ang deklarasyon ng martial law ng Pangulo sa sunod-sunod na pagkakaaresto ng mga miyembro ng pamilya ng Maute. Ang pahayag na ito ng hepe ng PNP ay kaugnay ng pagkakaaresto ng babaeng kapatid ni Omar at Abdullah Maute sa Iloilo kasama ang dalawa pang hinihinalang miyembro ng Maute. Matatandaang nauna na ring naaresto sa Cagayan de Oro ang bunso ng magkakapatid na si Muhammad Maute na isang bomb maker at ang mga magulang ni Omar at Abdullah sa magkakahiwalay na checkpoints. Ayon kay Chief PNP, mas maigpit na umano ang seguridad ngayon sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP dahil narito na ang ina ng Maute Brothers na si Omnita Maute o mas kilala bilang Farhana at ang ama naman ng teroristang grupo ng Maute na si Kayamora na naaresto naman sa magkahiwalay na checkpoint sa Davao at Lanao del Sur. Kung walang martial law, walang arrest order against sa kanila, hindi natin basta-basta mahuli yun, lalo na wounded, di ba? Kahit na alam natin na wounded sila doon sa gira. We are empowered and we are more motivated to go after them. Ibinilin niya na rin umano sa Regional Director ng BJMP na tiyaking walang makakapasok sa kulungan ng mga ito upang di makagawa ng paraan sa pagtakas at upang di ito makapag-usap-usap kung paano makakapagpa-rescue sa kapwa terorista. Tiniyak naman ng hepe ng kapulisan na patuloy ang paggulong ng investigasyon ng Philippine National Police sa posibleng kaugnayan nito sa iligal na droga at sa posibleng mas malawak na koneksyon nito sa labas ng Marawi. Para sa Bayan, Eunice Samonte. Nagtipon-tipon sa harap ng tanggapan ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang ilang transport group para tutulan ang PUV Modernization Program ng pamahalaan. Ayon naman kay LTFRB Board Member Attorney Eileen Lizada, panahon na para ipatupad ang nasabing programa para na rin sa kapakanan ng publiko. May ulat si Trixie Jafar. Nagsagawa muli ng kilos protesta ang pagkakaisa ng mga samahan ng tsuper at operator nationwide o Piston at iba pang transport groups bilang pagbatiko sa ikakasang Omnibus Franchising Guidelines ukol sa PUV modernization ngayong Hunyo 19 ng Department of Transportation at Land Transportation and Franchising Regulatory Board. Nag-umpisa ang protest caravan sa kahabaan ng Quezon City Circle papunta ng LTFRB main office sa East Avenue na nagdulot ng bahagyang pagsikip ng daloy ng trapiko. Ayon sa pahayag ni George San Mateo, presidente ng grupong Piston, hindi umano makatarungan ang PUV modernization na ipatutupad ng gobyerno. Ang magiging resulta talaga niyan, marami po, 100,000 o kung di ako nagkamali, aabutin 1,000,000 ang bilang ng mga maliliit na operator at mga driver ang mawawalan ng kabuhayan. Pananaw naman ng ilang commuters, pabor sila sa ipapatupad ng pamahalaan na modernization program o ang pag-aalis sa lansangan ng 15-year-old and above na public utility jeepneys. Pabor naman po, kasi para iwas po sa disgrasya. Mabawasan din, tsaka maganda yung mga sasakyan kasi yung sisira-sira. Yun lang. Tsaka walang pollution. Sinabi ni LTFRB Board Member Attorney Eileen Lizada na panahon na upang ipatupad ang nasabing PUV Modernization Program para sa kapakanan ng publiko at mangilan-ngilan na lang ang grupo na hindi pabor laban sa naturang programa. Reliable right, and we owe it to the future generations to give them cleaner air. That is why we are doing a modernization program. Mangilan-ngilan na lang yan naiiwan dyan, 60. Yes, ma'am. The rest are, they understand, and they welcome, and they support the modernization program. Iba kasi if you have a dialogue at naiintindihan ng mga tao, sila they're really close, and they are insisting on what they like. At the end of the day, the question is who regulates who. Definitely, we in the LTFRB under the DOTR as the regulatory body, we will always be true to our mandate. We will give what is due to the riding public.
And that is what we expect to do out of this omnibus franchising guidelines po. May mensahe rin si Atty. Lizada sa pinuno ng grupong Piston at iba pang PUJ operators at drivers. Klaro ko sa ating pinag-usapan natin before, George, and we even wanted it to dialogue with us. However, you opted, after consulting with your leaders, you opted to say, hihintay ka ng kopya ng department order and then mag-uusap tayo. And what are you doing now? Di pa nga nasa-sign na yung mga department order and then you're now holding this rally and then based on what? Based on your belief that what you hold us through is true when it is not even, it does not exist. Trust the government. Kasi ngayon lang nakagawa ang gobyerno ng 24 other government agencies who operators and drivers. Samantala, nakatakdang isagawa ang signing ng Omnibus Guidelines for Franchising kaugnay ng PUV Modernization Program sa Camp Aguinaldo ngayong Hunyo 19. Para sa Bayan, Trixie Joffar. Hindi lamang bibilis ang biyahe mula Cavite Cavitex hanggang SLEX, tiyak din na maiibsan ang bigat ng traffic patungong Laguna dahil sa itatayong Cavite-Laguna Expressway. May report si Lala Babilonia. Bawas sa trapiko at mas mabilis na biyahe mula Cavitex hanggang SLEX. Yan ang inaasahang mangyari kapag nakompleto ang konstruksyon ng Cavite-Laguna Expressway o CALAX, isang public-private partnership project. Formal nang sinimulan ang konstruksyon ng nasabing 18-kilometer at 4-lane expressway sa pamamagitan ng isang groundbreaking ceremony sa Santa Rosa, Laguna. But so far sa tollways, the PPP project has worked quite well. And I hope we keep it that way for the tollways. No? Kami po sa gobyerno ngayon, lahat po ng projects pina-fast track namin. That's you can see na yung with dito po sa binanggit kanina ng Metro Pacific, lahat po ng projects nila are moving at full pace. Inaasahang matutugunan ng CALAX ang matinding daloy ng trapiko sa Governor's Drive, Aguinaldo Highway at Santa Rosa, Tagaytay Road. Mababawasan din ng nasa 45 minuto ang biyahe mula Cavitex hanggang SLEX. Target na makompleto ang Cavite-Laguna Expressway sa taong 2020. Parte ito ng Build project ng Administrasyong Duterte na may layuning tugunan ang problemang pang-infrastruktura ng ating bansa. Nangako ang DPWH na pabibilisin ito ang pagkuha ng road right-of-way para matapos kaagad ng kontraktor ang konstruksyon ng CALAX. May bago na po kaming sistema para sa right-of-way, which is lahat po ng bawat project may sariling task force. So ngayon po, mas mabilis ang pag-acquire namin at least mata-turn over yung right-of-way sa concessionaire sa lalong madaling panahon. Para sa Bayan, Lala Babilonia. Ito na ang PTV Info Weather. Nakararanas ng panandaliang pag-ulan o thunderstorms sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Dulot naman yan ng mainit at maaraw na panahon kaninang hapon po yan dala ng high pressure area sa North Pacific. At base nga sa latest Himawari satellite natin, bumuo yan ng rain clouds dito sa Luzon hanggang dyan sa Visayas at northern portions ng Mindanao. At base sa ating rain satellite, nakararanas po ng light to moderate showers ang Metro Manila, Cavite, Batangas, Laguna, maging ang Zambales at ilang parte ng Quezon at Pampanga. Posible naman yan magtagal ng isa pang oras. Kaya alerto po yung mga nasa flood-prone areas at landslide-prone areas, lalo yung malapit sa river channels at waterways. Base naman sa ating forecast maps, bukas dito sa Luzon, unahin natin sa parte ng Luzon, ay posible tayo makaranas ng maulap na panahon pa rin. Abot yan sa Central Luzon, kabilang ang Zambales, Bataan, Subic at Clark area, habang partly cloudy skies tayo sa bahagi ng Calabarzon, Mimaropa, maging dito sa NCR. Sa Visayas naman, kung sisilipin natin ang forecast map bukas, dry weather po tayo sa Mindoro maging sa Panay Island, abot din sa Negros at bahagi ng Bohol at itong ilang parte ng Samar at Leyte provinces, habang nasilit natin ng thunderstorm sa bahagi ng Samar bukas. Para naman sa mga kapatid natin sa Mindanao, concentrated po ang maulan na panahon sa Caraga at Davao region, habang good weather at dry weather tayo sa Zamboanga Peninsula, ARMM at northern na Mindanao, maging ang ilang bahagi ng Soxargen. Samantala, silipin naman natin ang Metro Cities outlook this week. Yan muna ang latest mula rito sa PTV Info Weather. Ako si Ice Martinez. Magandang gabi.
Pangulong Rodrigo Duterte na ibalik ang Reserve Officers Training Corps o ROTC para maipagtanggol ang bansa. Ngunit, ano naman kaya ang reaksyon ng mga kabataan hinggil rito? Alamin sa ulat ni Sweden Velado. Simula a 23 ng Mayo, nang sumiklab ang bakbakan sa pagitan ng militar at grupong Maute sa lungsod ng Marawi, hindi bababa sa 60. Base sa tala ng palasyo, ang bilang ng magigiting nating mga sundalong nagbuwis ng buhay para sa bayan. Bagamat hindi matatawaran ang kakayanan ng ating mga sundalo, tingin ng pamahalaan, hindi lang dapat tayo sa kanila nakadepende. Mainam kung may aktibong Citizens Army upang kaya rin nating ipagtanggol ang ating bansa bilang isang ordinaryong mamamayan. Kailangan yung bawat mamamayan sa lahat ng lugar na to and everywhere in the archipelago, they have to partner with us. You have to be vigilant, alert, and always on the lookout for suspicious characters in your areas. Gusto ni Pangulong Rodrigo Duterte na ibalik muli at gawing requirement sa mga estudyante ang Reserve Officers Training Corps o ROTC. I'm working on a law that would restore the Reserve Officers Training Corps. Then I can be assured that the next generation or ngayon, at least marunong kayong humawak ng baril, marunong kayong mag-maneuver kung paano akyatin yung bukid na yan. At marunong kayong magdepensa ng bayan ninyo. Tingin ni Senador J.V. Ejercito, mabuti ito para sa mga kabataan upang itanim sa kanila ang disiplina, ituro ang paggalang sa mga nakatatanda at palakasin ang pagiging makabayan. I don't think na dapat siyang gawing mandatory. Dapat pinapahalagan yung freedom of choice. Hindi naman po ako in favor sa ROTC. I think capable naman yung AFP natin na labanan yung crisis, yung mga terrorists sa Marawi ngayon. Okay lang siguro. Sa ibang bansa, required din siya. I think it's okay. Nag-ROTC ako dati. Taong 2002, ibinasura ng Kongreso ang ROTC at pinalitan ng National Service Training Program o NSTP, bunsod ng insidente ng hazing sa isang premyadong universidad na ikinasawi ng 2 kadete. Tingin ng AFP, mahalagang maisapuso ng mga kabataan ang pagmamahal sa bayan nang hindi sila maligaw ng landas. Para sa Bayan, Sweden Velado. Para sa mga nagnanais maging milyonaryo, narito ang resulta para sa Suertes Lotto na binola kaninang alas 11 ng umaga. Ang winning numbers ay 854. Ang winning numbers naman para sa Suertes Lotto draw kaninang alas 4 ng hapon ay 214. Para naman sa Easy 2 Lotto draw kaninang alas 11 ng umaga, ang winning numbers ay 719. Ang resulta naman ng Easy 2 Lotto draw kaninang alas 4 ng hapon ay 2816. May pagkakataon pa para tumaya sa pinakamalapit na Lotto outlet sa inyong lugar. Maaari pang tumaya para sa Grand Lotto 655 at Mega Lotto 645 hanggang alas 8:30 ngayong gabi. Mapapanood ang Lotto Draws mamaya alas 9 ng gabi dito lang sa PTV. Magandang balita po para sa ating mga motorista. Magpapadupad ng price rollback ang mga kumpanya na langis simula pamayang hating gabi. Alas 12:01, magpapadupad ng mga kumpanyang Flying V at Sea Oil ang bawas na 70 sentimo sa kada litro ng gasolina, habang 10 sentimo naman sa kada litro ng diesel at 15 sentimo sa kerosene. Alas 6 naman ng umaga bukas, ipatutupad ng mga kumpanyang Shell at PTT ang kaparehong bawas presyo ng gasolina at diesel. Uda na nagpatupad ng tapyas presyo sa gasolina at diesel ang kumpanyang Phoenix kaninang alas 6 ng umaga. Magtataas ng pamasahe ang Philippine National Railways simula Hulyo 1. Ayon sa pamunuan ng PNR, itataas sa 15 pesos ang pamasahe mula sa dating 10 pesos para sa unang 14 na kilometrong biyahe ng tren. Karagdagang 5 piso naman ang itataas para sa susunod na 7 kilometro. Ang taas pasahe ay isasagawa para maisaayos ang serbisyo sa mga pasahero. Ilang aktibidad at programa ang nakalatag para sa pagdiriwang ng ika-50 anibersaryo ng Davao del Norte. Nato report mula kay Juliet Carangyan.
Sa bisa ng Batas Republika bilang 4867, ang Davao ay nahati sa 3 probinsya. Ito ay ang Davao del Sur, Davao del Norte at Davao Oriental. Ang Davao del Norte ay binubuo ng 3 lalawigan at 8 munisipalidad. Naitatag ito noong July 1, 1967. Pangunahing hanap buhay sa Davnor ay agricultural, tourism industry, furniture manufacturing, at corporate business sa tulong ng pribadong sektor at mga negosyante. Bilang pasasalamat sa tuwing araw ng Davnor ay nagsasagawa ng Kadagayaan Festival dahil sa masagana at maunlad na pamumuhay nila. Ang Kadagayaan Festival ay magsisimula sa June 23, 2017. Bukod sa festival ay magkakaroon